So far, kaya pa naman. Sabi, sabi na once na pumasok ka ng law school, na committed ka, maghihiwalay at maghihiwalay Hindi kayo. nagigets nung isang partner kung ano yung nangyayari sa loob ng lawsuit. Kasi sa totoo lang, Nawa, walan ng time sa partner. Pero sabi ko nga, kung malinaw yung pangunawa ng isang tao, walang magiging Des, problema dyan. sabi, I don't care what you think and I don't care anybody's opinion. You just give me an answer. Yun. Bawat Hello everyone, so welcome back to my podcast. Okay, for today's podcast, guys, this is an episode 2 and law school edition. All right, so actually I have a guest tonight. So he is also a law student. So please welcome Lloyd. So kamusta naman? A future attorney, kamusta? so far, kaya pa naman. Medyo bakasyon tayo ngayon eh. Pero nag-prepare na rin for the coming semester. So kailan bang pasukan nyo? Parang first week of August. Wow, buti pa kayo first week of August ha. Kami tomorrow na, July 1st. And actually, ano lang kami, like, parang 2 weeks, 2 or 3 weeks kaming vacation sa law school. Kasi June nag-exam pa kami for finals. Kaya medyo maiksi lang yung pahinga namin. And bakbakan na ulit bukas. Good luck. Good luck. Yeah, good luck. So matanong nga kita, anong year mo na sa law school? Incoming 4th year. Wow! So konti na lang. So, actually guys, ang topic namin is, kasi dahil maraming natatakot pumasok ng law school, at marami daw sabi na once na pumasok ka ng law school, na committed ka, maghihiwalay at maghihiwalay kayo. That's why our topic, guys, is why do we consider law school as a jealous mistress? Future Attorney Lloyd, do you agree that law school is a jealous mistress? Sa pananaw ko, depende siya eh, sa partner. Okay. May mga nakikita ako na pares naman sila law student, so nauunawaan nila yung isa't isa. Siguro, jealous mistress kung hindi nagigets ng isang partner kung ano yung nangyayari sa loob ng law school. Kasi sa totoo lang talaga, sobrang dami nang nangyayari sa loob ng law school, maraming ginagawa. Nakakakonsumo talaga siya ng oras. Nawawalan ng time sa partner, pero sabi ko nga, kung malinaw yung pangunawa ng isang tao, walang magiging problema dyan. Pero ako kasi, personally, wala naman akong naging karelasyon sa law school. Okay. Prior law school meron. Tapos, yun, nag-break kami before akong pumasok sa law school. Before, but not, hindi ka na, but wala ka, nasa law school ka pa. Wala ka pa sa law school doon, sorry. Medyo nabubulol ako kasi kinakabahan ako eh. Wala pa ako sa law school noon. Yan. So, pagdating sa law school, meron namang mga nakakakwentuhan. Kwentuhan ba talaga yan? Future attorney. Kwentuhan, mga ganun. Date. Pero mga law students din. So, madaling makipag-date sa law student kasi gets nyo yung isa't isa at hindi ka magde-demand ng oras. Totoo Kasi yan. Kaya, di ba? Alam mo Yes. yung situation ng partner mo. Kasi, alam mo ba, share ko lang, future attorney Lloyd. Like, last year, actually, in a relationship ako last year. Oo. Okay, so, and then, 6 months ko siyang niligawan, and then, almost 1 year din kami tumagal. But, noong time na yon, I was first year college in law school. But, hindi niya talaga nag-gets eh, as in. Actually, before maging kami, law student na ako. So, I'm on my first year. And then, during that time, most of the time, dine-devote ko yung oras ko sa pagpapasa. Kasi alam mo naman sa atin sa law school, di ba? So, every day is survival of the fittest. Tama? Naniniwala ka ba doon, di ba? Kasi di ba, Tama. sa atin kasi blessing na yung like, yung prof mo magdi-discuss. And then, si Bidel humiling ng ceasefire because we have exam tomorrow.
And then super toxic na yung araw-araw na dinadanas natin because of the readings. So, yun yung hindi niya na-gets. Like, hiniwalayan niya ako just because of law school. So ako naman, dahil priority ko law school, syempre, gumawa pa rin ako ng way para ma-win back si X. But suddenly, hindi na talaga siya nag-work just because mas priority ko yung law school. Kasi I want to become a lawyer soon. Diba? Sino ba naman hindi? So, that's why I consider that law school is a jealous mistress kung hindi nga malawak yung pangunawa ng partner mo. Kagaya nga na sinabi mo. Diba? Tama yun. Agree naman ako dun. Agree ka dun. So, kamusta naman ang, sabi kasi nila, ang pinaka mahirap daw na part ng law school is third year. Actually ako, incoming third year na ako tomorrow. So, any advice na mabibigay mo sa akin sa pagiging third year, sa pagiging junior sa law school? Paano ba? Kasi every year iba-iba yung yung hirap eh. Tsaka compare kasi new curriculum ka, 'di ba? Yes, new curriculum under the new curriculum. Ako kasi old curriculum ako. Iba-iba yung hirap kada year level. Nung first year ako, nahirapan ako sa adjustment sa law school. Kung paano magbasa ng kaso, paano mag-aral ng phones, paano mag-recite. Pagdating sa second year, nahirapan ako sa professors. Kasi nag-iba na talaga kami ng professors. Tapos naghigpit yung mga professors. Doon ko na na-meet yung ibang mga terror professors. Pagdating sa third year, nahirapan ako kasi, ito sa old curriculum to, nahirapan ako kasi sa mga subjects. Like, we have taxation. Meron kaming corporation law. Tapos meron ding insurance. So, itong mga subjects na to, kumbaga, alien sa akin yung mga concepts. Especially ang background ko. Ang background ko, philosophy. Wala akong background sa mga business matters na usually mai-encounter sa mga ganitong mga subjects. So, doon ako nahihirapan. So, naalala ko pa, sa isang subject, taxation, nabigyan ako ng tres. Uy, so, gito na yan, ha? Yun yung pakiramdam na yun yung doon ko naramdaman na ganito pala yung feeling na nasa bingit ka ng kamatayan. Totoo yan. Yung tipong yung mga exams mo umaabot lang ng kalahati. And then mag-expect ka na, shit, baka mamaya bagsak ako dito. Baka mamaya bigyan ako ng 5 ni prof, ni attorney. And then suddenly, kasi yung mga scores mo kumakalahati, 2 points na lang, passing score na, hindi mo pa naabot yung passing, hindi pa sumabit. Naranasan ko yan sa succession. Ang passing namin 70, ang score ko ay 64.25. And sobrang sakit. And then sabi ko, hala, baka mamaya bumagsak ako dito. So, grabe talaga yung kaba ng dibdib ko. And then, yun, lahat naman worth it naman. And for you, ano yung pinakamahirap na subject? Aside sa mga nabanggit mo kanina. Nung first year ako, lahat na ba? Sige. Natin? Isa-isayin natin. Nung first year ka, what do you think? Nung first year ako, pinakang nahirapan ako sa StatCon. So imagine, minor subject lang siya. Exactly, more cases. Hindi ko alam kung mayroon pa sa new curriculum. Meron pa. So, napakahirap niya sa akin kasi maliban sa terror ang professor, ang dami-daming cases. Naalala ko noon na yung prof namin for one discussion, nagbigay siya ng parang 2 cases lang naman. Pero kasi prior to that discussion, nag-present na kaagad siya sa amin ng 20 cases na kailangan naming basahin. So, ang binasa kong case, yung pangalawang kaso. Okay. Tinanong niya sa akin kung pang-una. Ang instruction niya sa akin, kapag hindi ka nakasagot sa recitation, 70 ang score mo, 70 ang grade mo. Patay. Ayaw ko naman makakuha ng ganun kasi ang iniisip ko, baka pwede pang makiusap sa kanya. Sabi ko sa kanya, attorney, can I just recite the case next to it po? Ang sabi niya sa akin, hindi pwede. This is the question, you have to recite this case. Wala na. Give up na ako. Tanggapin ko na lang yung kapalaran ng mga ka-70 ako. Oh, yeah. Yun mahirap kasi kahit basahin mo yung 20 cases, kapag binigyan ka ng 20 cases, tapos isa doon ang hindi mo nabasa,
at yun yung hindi mo nasagot during recitation. Parang yun yung nakakababa ng moral. Na ginawa mo naman yung Totoo. lahat, which is parang hindi nagsasang-ayon ng kapalaran. Actually, future attorney Lloyd, naranasan ko yan sa StatCon. So may tinanong na case sa akin si attorney when I was in first year. So, sabi niya, did you read the case of ganyan-ganyan? Sabi ko, attorney, sorry, hindi ko po nabasa yung case. Sabi niya, I don't care! You're not fitted in law school! Ginanon niya ako. Grabe. And then, Sa harap ng mga klase, di ba? yes, sa harap. And during that time, parang 30 plus kami sa Zoom kasi online class kami eh. And then sabi ko, hala, magbabasa na ako sa susunod. Ayoko na may-humiliate sa harapan ng mga klase ko. And so, yun nga, sabi ko, talaga noon, after that, nagbasa na ako talaga. As in. Tapos, isa sa pinaka-unforgettable moment ko sa law school is nung first year college ako sa under the old curriculum Kasi di ba na-absorb lang ako ng new curriculum. Naranasan ko nun, our subject is legal profession. Okay? Dahil medyo Jollibee ang host nyo, nagtanong yung professor ko first day of class. He asked, sino bang traveler dito? And then, nagtaas ako ng kamay. I thought yung question niya is talaga traveler na namamasyal ka. Yung pala, ibang traveler pala yung meaning na yun. So sabi, tinanong niya sa akin, who's with you? Galit pa siya, who's with you? I go, actually, attorney yung traveling po with my family. And for me, that is parang most unforgettable moment ko siya. Talagang sobrang, siya, hindi ko makakalimutan, promise. And until now, yung mga circle of friends ko sa law school, pag napapag-usapan namin yun, tumatawa pa rin ng tumatawa. Naalala nila yung pagiging bida-bida ko ng gabi yun. Ayun. So, yun, marami mga funny, unforgettable mga experiences. Pagdating sa recitation, meron pang isang subject, parang agrarian yata yun or credit transactions. Agrarian. Pang second year, tama? Pang second year. Pang second year. Yung kasing prof namin doon, palagi niyang sinasabi sa amin na o kayo yung block na tinitrain ko for 5,000 pesos consultation fee. Kaya dapat pag magbibigay kayo ng sagot ninyo, dapat maganda. Pang 5,000 pesos talaga. So, tinawag niya ako, Mr. Narzoles, ito ang tanong. Okay? Tapos, nung sumagot na ako, sabi niya sa akin, alam mo, Mr. Narzoles, kung ako yung kliyente mo, kahit piso, hindi ako magbibigay sa'yo kung ganyan ang sagot mo. Allah! Grabe naman si Prof. Grabe, nakakapang liit din talaga. Pero, habang tumatagal, masasanay ka na lang din. Sabi ko nga, yes. Kung gusto mong mag-law school, hindi sapat na masipag ka mag-aral. Hindi sapat na matalino ka. Hindi sapat na masipag ka mag-aral. Kailangan matigas yung dibdib mo at the same time matigas yung mukha mo. Kasi meron talagang mga oras na hindi ka prepared for recitation or kahit na prepared ka, hindi mo masasagot ng maayos yung tanong. Maybe because mental block ka or siguro naubusan ka na ng bala. It really happens. That's normal naman talaga. That's true naman. Actually, nung time namin sa credit transaction, pinakayong tanong kasi hindi talaga ako nakikinig sa recitation ng mga classmates ko. And then, my prof asked me, after my classmates recite the case, and after she answered the question of my professor, bigla niya akong tinawag. May kachat ako sa cellphone, sa messenger, gamit yung phone ko. Sabi, alright, Mr. Bernardino, what can you say about her answer? I go, attorney. Sorry po, my internet actually is not good. Tapos yung namin, pagtatawa na ako ng mga klase kasi nakita nila hindi ako nagpe-pay attention dun sa klase. Kasi may binabasa din akong asa sa phone. So sabi ko, hala, makikinig na ako. Magte-take down notes na ako sa mga klase ko. So, yun yung pinaka-ayokong tanong sa akin Do you agree with your classmates' answer? Yeah. As in.
Kasi syempre, di ba, kapag hindi mo nasabi ng kunyari, sabihin mo, attorney, with all due respect, to the answer, with all due respect, I do not agree with the answer of the classmate. Paano kung mali yung conviction mo doon sa sagot niya, di ba? So, nakakahiya. Dahil sasabihin ng professor mo, well, actually, your answer is wrong. Alam mo yung mga professor natin sa law school, di ba? Super, harsh. Kasi hindi lang naman tayo basta estudyante dyan. Tinitrain nila tayo kung paano matutong tumayo sa harapan ng hukom para ipagtanggol yung kliyente mo in the future. Di ba? So, kailangan talaga pakapalan ng mukha. Kaya, I think, tinitrain din tayo na i-handle yung emotion. Totoo yan. Kasi if you're sensitive enough, hindi ka pwede sa law school. Wala. Iiyak ka. Yeah. Even the professionals, like, yung iba, principal, teachers, engineer, and then they're studying law, talagang babasagin sila ng law school. Walang pakialam ang professor kahit ano pang profesyon mo. Basta hindi mo masagot yung tinatanong nila, beast mode sila. Yari ka. Tayo ka. Actually, dyan, nasa-sense ko dyan na GGG yung mga prof kapag, especially during first day ng klase, usually magpapakilala Meron diyang ibang mga law students na sasabihin na, my name is ganito, I'm a PhD graduate, I'm working as ganito. Yung parang binabrag na kaagad yung sarili. So pag-ingat sila kasi yung ganyan mga tao niya yung tinitira ng professor. Sige, subukan natin kung talagang pang-PhD ang talino mo. Totoo yan. Kasi sa law school, ang pantay-pantay kayo lahat. Kahit anong professions mo, ano yung natapos ninyo, pantay-pantay. Kasi and I think, yan yung misconception I think na may mga iba na nagsasabi na madali na lang sa akin ng law school kasi nag-PhD ako or may MA ako. Hindi talaga. Kasi law school is an equalizer. So lahat tayo pantay-pantay dito. Walang mataas or basta kahit professional ka, kahit graduate ka ng PhD, basta hindi mo nasagot yung tanong ng professor mo, lalo na pag ang professor mo ay justice or judge, yari ka. Actually, nung first year ako, as first day of class to, sa, intro to philo, under old curriculum, tinanong ako ng prof ko, Mr. Bernardino, do you consider that lawyers are liars? Sabi ko, attorney, no, I do not consider that lawyers are liars. Sabi, why do you say so? Actually, attorney, if you lie in court, that is perjury. Yun na lang sinagot ko. And then, sabi niya, what? Yes, that is correct. That's perjury. But, what is your basis? I go, naat na ako nung time na yun. So, dahil nga nung namin, General Assembly, kumanta ako, pinakanta niya na lang ako sa Zoom. So, yun na lang. Ayun, so may grade ako pa rin. May grade ako, binigyan niya na ako ng 90. Okay, sige, I'll give you 90 because kumanta ka dito. I remember that, prof. So, ngayon, sobrang hirap ng new curriculum. Like, isa na lang yung taxation namin. Like, there is no tax 1 and tax 2. Taxation na siya. Talagang... Saka ang napansin ko, maliban sa pinag-isa yung tax 1 and tax 2, parang first year pa lang meron na kayong procedure. Exactly. Cream Pro first sem, and then C-Pro 1. Mabigat. Second sem. And actually, I failed C-Pro 1. Bumagsak ako sa C-Pro 1, pero hindi naman siya, hindi naman siya discrimination sa law school na bumagsak sa isang subject. Oh, yeah. Totoo yan. Kasi normal naman sa law school ang bumabagsak talaga kasi sobrang hirap pag-aralan ng batas. Like, siguro, sige, continue. Siguro, sabi nga nila, pinaka-importante is mag-memorize ka sa law school, but hindi ako naniniwala na basta mo lang i-memorize yung isang batas, yung isang provision without understanding it. Diba? You should understand the gist of the provision. Oh, tama yun. I think the proper term should be comprehension. Comprehension. Tama yan. Kasi ang misconception sa law school is mag-memorize ka. Yan. Yes, totoo. That's true. Memorize mo yung Article 68 of the Family Code that the husband and wife are obliged to serve mutual love, respect, and fidelity.
Oo, kabisado talaga. So, hindi kasi gamit na gamit niya sa kaso ni Chiming Choi sa persons and family relations. So, Ano yun naman nga. ang hindi nakakaalam dyan sa kasong yun, di ba? Ay, 2'9". 2 inches ba? Ilang centimeter? So, actually, yung case, yung landmark case ni Chiming Choi versus Court of Appeals, mas naging usapin siya just because of the movie of Bar Boys. Gawa Oo. ni Toran. Toran May part Garcia. Oo. So, ano naman masasabi mo doon sa case ni Chiming Choi versus Court of Appeals? Sige nga, mag-recitation tayo kung yari ako yung professor mo. Okay, So, Mr. Razoles, no? Gonzales. Okay, Mr. Razoles, will you please recite or what happened to the case of Chiming Choi versus Court of Appeals? I'm so sorry, attorney. Ganun agad yung ban. Patay tayo dyan. Basta ako, buti hindi ko na-recite yan eh. Buti na lang ang prof namin dyan babae kasi kung lalaki ang professor namin yung gagawin ano yan, katatawanan. Actually, meron ako isang loading prof sa criminal law 1 and 2, si Judge. As in, super close kami noon and wala, nakakatawa. Ang galing niya magturo sa criminal law 1 and 2. And actually, Cream 1 and Cream 2, yan yung pinaka-favorite subject ko sa law school. So, ano naman yung pinakang ayaw mong subject maliban sa stat 1 kanina? Pinaka-ayaw ko subject. To be honest. Pareho lang tayo. About businesses and corporation. I don't like that. And hindi ko siya talaga, kahit ilang beses ko siyang, naiintindihan ko naman siya. Madali na maintindihin. Pero naboboring akong basahin. Especially mga landmark cases. Ayun. But criminal procedure, yan, favorite ko. Kasi gusto ko maging fiscal. Gusto ko maging fiscal. So, nitong bakasyon, isa sa mga pinagkakaabalahan ko, gumawa ng sariling reviewer. So, katatapos ko lang gumawa ng sa civil procedure. Tapos, habang tinitingnan ko siya, kasi almost done na, na-realize ko na, siguro kaya nahirapan ako during second year dun sa civil procedure kasi yung teaching methodology ng professor. Ang napansin ko kasi, ang mga professors, kapag nag-present sila ng laws, ginagaya nila kung paano present yung batas, particularly rules sa libro. Tunay. Ngayon, kapag titingnan mo yung bigger picture ng litigation process, pag in-apply mo din yung rules, iba, depende kung saang stages. So, I think dapat magtuturo ang professor kung paano dapat tumatakbo yung proseso ng litigation. Tapos doon i-apply yung rules. For example, sa Rule 6 on pleadings, hindi siya pwedeng ituro ng professor ng isahan lang. Kasi, ang initiatory, responsive pleadings, iba-ibang parts yun ng litigation process. So, dapat ituro siya kung saan siya ina-apply. Tapos, nung nakita ko yung reviewer, mas madaling maintindihan kapag makikita mo yung tamang proseso. Hindi lang yung ipipresent sa'yo yung concepts. Yun yung nakita ko doon. Okay. Na madalas ginagawa ng professor na magturo lang kung ano yung nakasulat sa libro. Sa iyo. Sa amin kasi talagang focus yung mga professors namin, especially sa mga cases talaga. Like, especially yung prof ko dito sa Civ Pro 1, talagang more on cases siya. And then hindi siya gumagamit ng libro. Nagbigay siya ng prescribed book sa amin, kay Noche, if you're familiar, the Red Book. And then, pero hindi namin sinusunod. So, parang ano lang siya, reference for study. But, nagbibigay siya ng syllabus. Kung ano yung what is jurisdiction, what is venue, and then, yun lang. Dun iikot yung recitation and then maraming cases. And then, mas focus yung professor ko sa cases, sa civil procedure. So, yun. And, talagang bukas patayan na naman ko. Ano bang subject mo po? Commercial law 2. Ano ang commercial law 2 nyo? Other na civil code, actually, ang gamit namin ng Tom 1, yung Part 5, Volume 5, Part 1 ng Civil Code. And I'm definitely sure, ang gagamitin naman namin sa Commercial Law 2 is yung Part 2 ng Volume 5 ng Civil Code. Ito. Sa amin, wala yan eh. Oo, magkahiwalay.
So, ikaw, what is your favorite subject in first year, during your first year in law school? Um, Criminal law. Same, Crim 1. What is Kasi the... Okay, go. mas madali siyang ano eh. May imagine mo kung ano yung nangyayari. Totoo. Kaso ang medyo nakakalito lang sa criminal law is the elements. Oo. Yung elements ng theft and robbery. Yeah. Which is, pareho lang sila, but kung absent yung isang elements doon sa robbery, hindi siya pwedeng robbery. At ganoon din sa murder and homicide. Kapag walang elements yung murder, homicide lang siya. So, ganun. Kaya medyo nakakalito din siya. Tsaka yung libel, slander, yung mga yung crimes against honor. Yung criminal law sa inyo, magkahiwalay din. 1 and 2. Yes, Cream 1 and Cream 2. Parehas lang din sa amin. And I will consider that the most hardest subject during my first year under the old curriculum is obligations and contract. Totoo. Diyan ako nahihirapan ng sobra. Diyan tumatak sa akin yun yung good father of a family. So, ano yan bidang-bida yung anong yan yung doctrine na yan. Doctrine ba siya? Tama ba? If I'm not mistaken. Degree of diligence. Ayun. So, nung Father's Day, ano siya, in demand sa Facebook. Good father of a family. Ayun. What about... May kwento ako dyan. Kasi, nag-start kami dyan sa klase namin dyan. 27 kami. Tapos, after a week, naging 15 na lang kami. Tunay naman talaga. Kasi, ang ginawa ng iba namin kaklase, either nag-drop sila or lumipat sila sa ibang prof. Kasi 'di ba? Nagmamatter ang professor eh. Totoo 'yan. Kagaya dito sa amin. Parehong subject like admin law nung last sem. Second sem, administrative law and election law kasi magkahiwalay na sa amin. Dalawa yung prof. Section A ako, mas marami nag-enroll doon sa kabilang prof, sa section B. Kasi itong prof namin, talaga siya. Mananabas kung tawagin. And then sa succession, ilan lang ang nakapasa? 5 lang out of 20. Imagine that. So the 15 students, patay. Kaya, nung naglabas ng schedule nung una yung Dean's Office, walang mga nilagay na prof doon sa schedule. Kasi, mga estudyante, namimili ng professor. Totoo naman yung nagmamatter ng prof. Diba? Lalo na kung yung prof may papasok lang ng klase, babasahin lang yung libro. May na-encounter ka na ba na gano'n? Meron ganyan. I think hindi siya mawawala sa law school. Totoo yan. Sasabihin lang niya, okay, take note of this. Okay, this is bar question. Ganyan. So, yun. Again, actually, paubos na yung time natin. Lloyd, it was nice meeting. Actually, guys, Lloyd and me, nag-meet lang kami sa TikTok kasi we're both law student. And actually, ang gaganda ng content niya, nag-explain siya ng mga provisions ng batas. Nakakahiya. And then, para siyang OPA, di ba? Siya si Attorney OPA. So, by the way, good luck sa school year na to, sa academic year na to sa'yo. 4th year ka na and this is your last year in law school. Hopefully, last year na sa law school kasi sa 4th year talaga maraming natatabas. Kagaya sa amin, out of 30 plus, yung 4th year, ilan lang makaka-graduate. Like, I think 3% of the population. Ganun. Ngayon pa lang magsisimula na ako mag-Santo Rosario. Tama yan. Kapit lang tayo kay God. Yun yung importante. So, yun. Guys, follow him on TikTok. So, what's your ID in TikTok? Attorney? I-type nyo na lang, Philowin Sopo. Yun. Sige, i-ano ko na lang. I'll tag you here once na in-upload ko na siya sa TikTok. And guys, sa mga aspiring law student dyan, ngayon pa lang, gawin nyo na lahat ang gusto nyo gawin kasi once you enter law school and once you pass the entrance examination, promise, every day is hell. Hindi wala ko ba din?
Oo. Lalo na pag sinabihan ka ng professor mo na, I don't care. I don't care about your opinion. By Justice, ano nga yun? Sa Bar Boys? Sino nga yun? Justice Hernandez. Sabi, I don't care what you think and I don't care anybody's opinion. You just give me an answer. Bawal yung I think eh. Diba? Beast mode talaga sila dyan. Yung mukha nila nakangiti, gaganto na lang bigla. What are you saying? So now, you're a congressman? Gumagawa ka ng sarili mong batas. So, yun. Any advice to the aspiring law student? Dapat driven sila. Kung gusto mo talaga mag-law school, dapat talagang mayroon ka talagang passion na mag-aral kasi kailangan talaga yan. Yes. Basta dasal, kapit, at tiyaga. At kapal ng mukha, kailangan natin yan. Oo, kapal ng mukha. Kasi wala pa man kayo sa law school, pero pag pumasok kayo sa law school, babasagin kayo ng law school. Kompletuhin nyo na yung tulog nyo. Huwag nyo na i-deprive yung sarili nyo sa sleep. Dahil pag nag-law school kayo, swerte na kayo na mga 5 oras or 6 na oras kayo sa pagtulog. Lalo na kapag working students kayo. Very important. Dapat merong friends sa law school. Exactly. Kailangan niya. Huwag kayong madamot sa reviewer, ha? Kasi pag dadamutan din kayo ng mga classmates nyo, dapat bigayan sa law school. Tulungan. Kasi in the near future, once you pass the bar examination, kayo lang din ang magkikita-kita araw-araw sa korte kasi mas lalong liliit ang mundo nyo. Diba? So, yun. Sorry na, hindi ako ano dito sa Zoom, kaya 40 minutes ang ibigay ng free time sa atin dito. So, ayun nga. So, thank you so much, Lloyd, for supporting my episode 2 of this podcast. Alright. Ay, salamat din. Yeah. So, yun na. Good luck, Good luck, Lloyd. And good luck sa klase mo bukas. Salamat. God bless sa journey mo sa 4th year. And ayoko nang I hope eh. Okay, ayoko nang I hope. I'm praying that you will pass all your subjects sa 4th year mo. Huwag sana. Claim it. In Jesus' name. Motivation. Sa isipin mo na lang nagtatanggal ka ng mga kliyente mo in the future. Dahil ang pinaka-challenge sa lahat is hindi yung law school journey, kundi bar exam. Yan yung pinaka-importante sa lahat. Kasi first day pa lang ng law school nyo, dapat yan ay considered as review na for your bar exam. Ayan. So, thank you, Lloyd. Thank you. And I really appreciate your support. So, thank you so much, guys, for listening and watching this My Podcast Episode 2, Law School Edition. Bye, guys!